Nagsimula ang anime, nang ipinakita ang ilang siga na binubugbog ang isang batang lalaki, na ang pangalan ay Jin. Matagal na siyang binubuli. Ngunit sa sandaling ito, hindi na makatiis si Jin at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para lumaban. Tinalo niya ang bawat isa sa kanila at nang malapit na niyang tuluyan ang mga ito, dumating ang kanyang ina at pinigilan siya. Agad siyang dinala ng kanyang ina sa kanilang bahay, at sinimulang sanayin siya. Sakaling muling mangyari ang ganitong sitwasyon, sa kalaunan ng gabing iyon, pumunta ang ama ng isa sa mga bully sa bahay ni Jin, galit na galit, dahil sa ginawa ni Jin sa kanyang anak. Sinabi nga ng ina ni Jin, na humingi na siya ng tawad sa lalaki, kahit na ang anak talaga ng lalaki ang nag-umpisa ng away. Gusto ni Jin na sundin ang kanyang ina at humingi ng tawad, ngunit patuloy na naging bastos ang lalaki, dahil gusto talaga niyang turuan ng leksyon si Jin, dahil sa pananakit sa kanyang anak. Nang malapit na siyang umatake, biglang sumingit ang ina ni Jin, at binigyan ng suntok ang lalaki hanggang sa mawalan ito ng malay, at iniutos sa bata na iuwi ang kanyang ama. Ilang sandali lang ang lumipas, habang nag-uusap si Jin at ang kanyang ina, lumitaw ang isang demonyo sa harap ng kanilang bahay. Nang makita ang demonyo, sinabi ng ina ni Jin na huwag siyang lalabas ng bahay, anuman ang mangyari sa kanya, at kung siya ay mamatay, dapat siyang tumakas papunta sa bahay ng kanyang lolo. Agad na lumabas ang ina ni Jin sa bahay at nakipaglaban ng 1v1 sa demonyo, kahit ano pa ang kanyang gawin, hindi niya kaya ang demonyong ito. Nang tinalo na siya ng demonyo at malapit ng patayin, hindi ginawa ni Jin ang utos ng kanyang ina, at lumabas siya para tulungan ang kanyang ina, ngunit hindi naging epektibo ang kanyang mga suntok sa demonyo. Nang lumingon ang demonyo para saktan si Jin, nagpa siya ang kanyang ina na akitin ang demonyo sa isang tangke ng gas sa loob ng kanilang bahay. At nang maakit niya ang demonyo ng malapit, binuksan niya ang tangke ng gas na nagdulot ng pagsabog sa buong lugar, na ikinamatay ng ina ni Jin. Nagpa siya si Jin na tuparin ang pangako niya sa kanyang ina, at naglakbay siya sa lungsod para hanapin ang kanyang lolo. Matagumpay na natagpuan ni Jin ang kanyang lolo na kilala bilang Hayachi Mishima, na hindi man lang natuwa nang makita siya. Sa halip, sinabi ni Hayachi, kay Jin na labanan siya. Nag-aalangan si Jin sa una, ngunit nang simulan siyang atakihin ni Hayachi, wala nang pagpipilian ang binatilyo kundi lumaban at ipagtanggol ang sarili. Madali siyang natalo ni Hayachi na nagsabi sa kanya na umalis dahil mahina siya. Tumanggi si Jin, dahil kailangan niyang matutong lumaban, upang mapatay niya ang demonyo na pumatay sa kanyang ina. Nang marinig ito ng kanyang lolo, nakilala niya ito, walang iba kundi ang nilalang na tinatawag na ogre. Bigla, nagpa siya siyang sanayin si Jin, ngunit kailangan muna niyang patunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat siya, kahit na ito ay ikamatay niya. Agad na sinimulan ni Hayachi ang brutal na pagsasanay kay Jin, upang ihanda siya sa pakikipaglaban sa ogre na pumatay sa kanyang ina. Ang pagsasanay ay tungkol lamang sa paggamit ni Jin ng kanyang mga kamay sa pakikipaglaban, habang si Hayachi ay gumagamit ng kanyang buong katawan sa laban. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay sa araw na iyon, bumisita sa kanila ang isang mangangalakal upang magbenta ng isang napakahalagang bagay sa kanila, na tinatawag na Chang's Pendant. Pagkatapos sabihin ng lalaki ang presyo ng bagay, natuklasan ni Hayachi na sinusubukan siyang lokohin ng tindero, at sinabi niya kay Jin na turuan ng leksyon ang nagbebenta. Humanda na ang lalaki na may hawak na kutsilyo nang simulan ni Jin na labanan ito. Matapos ang mahabang laban, tinalo ni Jin ang nagbebenta at sa utos ni Hayachi, tinapos niya ang lalaki sa pamamagitan ng malakas na suntok. Napansin ni Hayachi ang pag-aalinlangan ni Jin sa laban, at sinabi niya na ang pag-aalinlangan ay kahinaan, at iyon mismo ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina, at kung magpapatuloy siya ng ganito, mawawala rin ang kanyang sariling buhay. Nakipagkita si Hayachi sa kanyang katulong, at sinabi niya na ibigay ang pendant sa isang siyentipiko, para masuri nila ito, dahil naniniwala siyang nakakadetect ng mga demonyo ang pendant tulad ng ogre, at gusto niyang malaman mula sa isang siyentipiko kung talagang gumagana ito. Iniulat din ng kanyang katulong sa kanya kung paano nawawala ang kanilang mga mandirigma kamakailan. Biglang naging mausisa si Jin na malaman ang tungkol sa mga nawawalang mandirigma, nagtataka kung sila ba ay nagdusa ng parehong kapalaran tulad ng kanyang ina. Ngunit sinabi ni Hayachi sa kanya na ang dapat niyang pagtuunan ng pansin ay ang kanyang pagsasanay, at nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsasanay ni Jin sa pakikipaglaban.
Sa pagkakataong ito, naging mas brutal at marahas si Hayachi, at sinabi niya kay Jin na kapag siya ay natalo, saka lamang niya tatapusin ang kanilang pagsasanay. Pagkatapos ng 4 na taon na masinsinang pagsasanay, lumaki na si Jin, at siya ay naging mas bihasa at mas malakas, ngunit marami pa rin siyang kailangang matutunan. Plano ni Hayachi na magbukas ng King of Iron Fist Tournament, upang magamit ito para akitin ang ogre, para makalaban ito ni Jin ng patayan, para maghiganti. Tinapos ni Hayachi ang pagsasanay, ngunit biglang humarap si Jin para labanan siya, dahil iyon ang gusto niya. Ngunit tinalo pa rin siya ni Hayachi, at malakas na tinawag si Jin ng mahina at kaawa-awa. Ang galit na si Jin ay biglang nagpakita ng matinding tapang sa loob niya, at habang tumatakbo siya patungo kay Hayachi ng mabilis, nagpakawala siya ng isang uri ng teknik na kidlat, na nagpahintulot sa kanya na makapagbigay ng suntok kay Hayachi sa unang pagkakataon, na ikinagulat ng grupo. Iginalang niya ang kanyang guro tulad ng dati pagkatapos ng pagsasanay, at umalis, at ayon sa utos ng kanyang guro, na maglakbay siya patungong Pero, kung saan gaganapin ang Iron Fist Tournament. Pagdating niya sa Pero, sinamahan siya ng katulong ni Hayachi, na nagpayo sa kanya na huwag kailanman ihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Mishima, dahil maraming mandirigma doon, na gagawin ang lahat para patayin ang isang miyembro ng pamilya ng Mishima. Lumitaw ang isang mandirigmang nagngangalang Huarong, at nakita natin ang agarang tensyon sa pagitan nila, dahil inihayag na sila ay magkaaway sa pagkabata. Dumating din ang iba pang mandirigma, ngunit hindi na sila nagsiga-sigaan, dahil kailangan nilang ilaan ang lahat ng kanilang lakas para sa torneo. Sa kanilang daan patungo sa Iron Fist Tournament, nagsimula si Jin na gumawa ng mga pananaliksik, at nagbasa ng mga lumang artikulo upang malaman kung ano ang kanyang matutuklasan. Napansin ni Huarong ang kanyang curiosity, at bumulong kay Jin na may mga usap-usapan na kumakalat sa buong bayan, tungkol sa kung paano pinatay ni Hayachi si Kazuya Mishima, sa Iron Fist Tournament noon. Si Kazuya Mishima nga ay ang ama ni Jin, at mula doon, isang mandirigma na nakikinig sa kanilang pag-uusap, ang nagsabi kay Jin na si Kazuya ay talagang masamang tao at nararapat lamang na mamatay. Makalipas ang ilang oras, matagumpay na nakarating ang mga mandirigma sa arena ng Iron Fist. Kinausap ni Jin ang kanyang lolo, si Hayachi Mishima, na lubos na naniniwala na hindi makakatanggi ang ogre sa torneo. Ngunit tiniyak ni Jin sa kanyang lolo na siya ang mananalo anuman ang mangyari. Bigla, binanggit ni Jin ang tungkol sa nangyari sa kanyang ama, si Kazuya Mishima, sa torneo ng Iron Fist noon. Ngunit sinabi ni Hayachi sa kanya na kalimutan na ang nakaraan at mag-focus sa torneo. Sa wakas ay nagsimula na ang kaganapan, at si Hayachi, na siyang host ng torneo, ay nag-welcome sa mga mandirigma at nagdaos ng party para sa kanila. Lihim na kinausap ni Jin ang isa sa mga mandirigma na si Nina Williams, dahil gusto niyang malaman kung nasaksihan niya ang laban sa pagitan ni Kazuya at Hayachi. Pinayuhan siya ni Nina na maraming madilim na nakaraan ang pamilya na yon, at sinabi sa kanya na huwag makisalamuha sa ganong uri ng pamilya. Pero ang hindi alam ni Nina na si Jin ay isa sa pamilyang iyon. Isa pang mandirigma na si Phoenix ang nakikinig sa kanilang pag-uusap, at nagsimulang maghinala kung bakit gustong-gusto ni Jin na malaman ang tungkol sa pamilyang Mishima. Nakakuha si Phoenix ng atensyon ni Jin sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa kanyang ama na si Kazuya, na inilarawan niya bilang isang masamang tao. Habang nagsisimula si Phoenix na magkwento, ipinakita ang isang flashback kung saan nakita natin sina Hayachi at Kazuya na naglalaban. Nakita natin kung gaano kasama si Kazuya, habang itinutulak niya si Hayachi mula sa bangin. Ang labanan na ito ay dapat na pumatay kay Hayachi, ngunit nagawa niyang bumangon at muling lumaban kay Kazuya. Ipinahayag ni Phoenix na hindi siya magugulat kung talagang pinatay ni Hayachi si Kazuya, ang kanyang sariling anak. Kinalaunan ay nakaharap ni Jin si Hayachi, at tinanong niya kung talaga bang pinatay niya ang kanyang ama. Napansin ni Hayachi kung gaano kaus-isa si Jin na malaman ang katotohanan, inamin niyang talagang pinatay niya ang kanyang ama, at ibinunyag din niya ang kanyang sariling panig ng kwento, kung gaano kawalang puso ang kanyang ama, ipinaliwanag niya na ang kanyang ama, si Kazuya, ay nagtaglay ng Devi Jin, na nagbigay kay Kazuya ng walang hanggang lakas at kapangyarihan, ngunit ito ay nakaimpluwensya sa kanyang isipan, na nagpabago sa kanya at naging masama.
Bigla na lang napagtanto ni Jin kung bakit hindi siya kailanman sinabihan ng kanyang ina ng kahit ano tungkol sa kanyang ama. Sa sumunod na araw, makikita natin ang isang mandirigmang nagngangalang Ling Xiaoyu, na nag-istorbo kay Jin habang siya ay nagmumuni-muni. Sinabihan siya nito na ang laban niya ay susunod na, kaya kailangan niyang maghanda. Makakalaban niya ang isang napakalakas na mandirigma na kilala bilang Leroy Smith. Ilang minuto lang ang lumipas, nagsimula na ang laban na pinakahihintay ng lahat. Jin Kazama, laban kay Leroy Smith. Nang magsimula ang laban, nalaman natin na si Leroy Smith ay isang mahusay na mandirigma, dahil talagang nahihirapan si Jin na depensahan ang kanyang mga suntok, ngunit habang naaalala niya ang kanyang ina, ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya na patuloy na lumaban. Sa unang pagkakataon, nagawa ni Jin na mapabagsak si Leroy sa sahig, at pagkatapos ng ilang malalakas na suntok, sinabi ni Jin sa kanya na tapos na ang laban, ngunit ang galit na si Leroy ay tumangging sumuko sa laban, na nagbigay kay Jin ng lakas upang baliin ang binti ni Leroy, ganap na tinalo ang mandirigma. Idineklara si Jin bilang ang nagwagi, ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, nababahala pa rin siya tungkol kay Leroy, na ayaw sumuko sa laban. Sinabi nga niya kay Hwarong, na lumalaban si Leroy na parang nakasalalay ang buong buhay niya dito. Ang susunod na maglalaban ay sina Ling Xiaoyu, laban kay Nina Williams. Pinayuhan ni Jin si Ling na mag-ingat, dahil si Nina ay isang mahusay na assassin, ngunit hindi ito inalintanan ni Ling, dahil tiwala siya sa kanyang lakas. Lumapit si Jin kay Hayachi at nagmakaawa na huwag payag ang lumaban si Ling, dahil isa pa siyang teenager. Ngunit sumagot si Hayachi na ang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Ling ay mayroon itong plano, hindi tulad sa kanya na lumalaban lang. Nagsimula na ang laban sa pagitan ni Ling Xiaoyu at Nina William, ito ay isang napakahirap na laban sa pagitan nilang dalawa, ngunit sa pamamagitan ng estratehiya, tinalo ni Ling Xiaoyu si Nina sa pamamagitan ng knockout. Dahil dito, si Jin ay nakaramdam ng pagkakasala sa kanyang laban kay Leroy Smith, kaya nagpasya siyang bisitahin ito upang malaman kung ano na ang kalagayan niya. Tinawag si Jin ni Leroy na isa sa mga aso ni Hayachi, ngunit sinabi ni Jin sa kanya na hindi siya isa sa mga tauhan ni Hayachi, at mayroon siyang personal na dahilan sa pakikipaglaban sa torneo na ito. Sinabi nga sa kanya ni Leroy na ginagamit siya ni Hayachi tulad ng paggamit niya sa lahat. Sa kanilang pag-uusap, dumating si Hayachi at sinabi kay Jin na maghanda na para sa kanyang susunod na laban, sa halip na sayangin ang oras niya sa isang lalaki tulad ni Leroy. Pinaalalahanan niya si Jin na ang tanging paraan para makapaghiganti sa kamatayan ng kanyang ina, ay ang patayin ang ogre. Ilang sandali lang ang lumipas, malapit nang magsimula ang susunod na laban, dahil si Jin ay makikipaglaban na kay Hwarong. Nang sa wakas ay magsimula na ang laban, naalala ni Jin ang sinabi ng kanyang ina, tungkol sa hindi pagkuha ng buhay sa pagtalo sa isang tao. Bigla, tinalo ni Jin si Hwarong gamit lamang ang utak, nang walang kahit isang gasgas sa kanyang katawan, at inalok na ilibre siya ng inumin, upang mapanatili ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit ito lamang ang nagpagalit kay Hayachi, dahil hindi niya tinalo si Hwarong sa marahas na paraan. Sa kabilang banda, makikita natin si Ling Xiaoyu na lumalaban kay King. Ngunit nagawa ni King na talunin si Ling sa pamamagitan ng knockout. Malubha ang sugat ni Ling Xiaoyu sa laban, kaya dali-daling nilapatan ni Jin ang kanyang mga sugat, hanggang sa makampirman niyang ayos na siya. Ibinunyag ni Jin kay Ling Xiaoyu ang kanyang layunin sa pakikipaglaban sa torneo, na ito ay upang ipaghiganti ang kamatayan ng kanyang ina. Ang susunod nga na laban ay si King laban kay Paul Phoenix. Sinabi nga ni Hayachi kay Jin na hindi talaga si King yan, dahil naniniwala siya na ang tunay na King ay pinatay ng ogre noon pa. Sa panahon ng laban, nakita natin si Phoenix na binubugbog si King. Ngunit kinagulat ng lahat, nang nagpakawala si King ng misteryosong lakas mula sa kanyang sarili, at ginamit ito upang talunin si Phoenix sa laban. Pagkatapos, inatake si Hayachi ng isang babae na nagngangalang Michelle Chang. Gusto niyang malaman kung ano ang ginawa ni Hayachi sa kanyang ina, at hinihingi rin niya ang pendant ng kanyang ina. Nakita ni Jin ang kanilang paglalaban at labis siyang naguluhan. Pinigilan niya ang laban, at tinanong si Hayachi kung ano ba talaga ang nangyayari. Sinabi ni Hayachi kay Jin na siya ay isang assassin. Nang umalis si Hayachi, tinulungan ni Jin si Michelle na makatayo, ngunit napansin niya na si Jin ay mula sa pamilya ng Mishima.
Sinabi ni Michelle kay Jin na sinubukan ng kanyang ina na gamitin ang kapangyarihan ng pendant para sa kabutihan, ngunit ninakaw ito ni Hayachi mula sa kanila. Naniniwala si Michelle na may lihim na intensyon si Hayachi sa kanyang sarili, at gagamitin ito ang kapangyarihan ng pendant upang makamit ang isang masamang layunin. Sinubukan ni Jin na linawin na ginagamit lamang ni Hayachi ang pendant upang subukang pigilan ang ogre. Ngunit sumagot si Michelle na batay sa paniniwala ng kanyang ina, si Hayachi talaga ang nagdala ng ogre sa mundo. Sinabi rin niya kay Jin na ang kanyang kwento ay napakakatulad sa isang mandirigma na tinatawag na King. Pinatay din ng ogre ang ina ni King. Kaya ang dahilan kung bakit lumalaban si King sa torneo, ay dahil kailangan niya ng pera para pondohan ang ampunan at gumanti. Ilang sandali lang ang lumipas, sa wakas ay nagsimula na ang susunod na laban habang si Jin ay haharapin si King sa laban. Pagkasimula ng laban, nakakuha si King ng kalamangan, ngunit hindi ito nagtagal. Nang magpasya si Jin na tipunin ang lahat ng kanyang lakas, at agad niyang binigyan ng malakas na suntok si King, at nagawa niyang mapabagsak si King. Idineklara nga si Jin bilang ang nagwagi sa torneo. Nagpakita ng awa si Jin sa kanyang kalaban, ipinaalam ni Jin kay King na ibibigay niya sa kanya ang premyong pera, upang magamit niya ito sa pagpopondo ng ampunan tulad ng kanyang plano. Galit na galit si Heihachi at sinabi kay Jin na kailangan niyang talunin ang isa pang mandirigma, upang ideklara siyang nagwagi sa torneo. Sa kasamaang palad, kailangan ni Jin na harapin si Heihachi sa kanyang huling laban. Labis na nababahala si Jin, dahil alam niya kung gaano kalakas si Heihachi. Galit na galit nga si Heihachi sa kanya dahil sa uri ng simpatya, na karaniwan niyang ipinapakita sa kanyang mga kalaban, at sinabi ni Heihachi kay Jin na hindi aabutin ng 1 minuto at agad siyang matatalo ng ogre kung ganun siya. Tinanong nga ni Jin si Heihachi kung talagang siya ang nagpakawalan ng ogre, ngunit umiwas lang siya sa tanong. Galit na sinisi ni Jin si Heihachi sa lahat ng inosenteng tao, na pinatay ng ogre, kasama na ang kanyang ina, dahil doon, nagsimula na ang laban na hinihintay nating lahat, na si Jin ay haharapin na ang kanyang lolo, si Heihachi, sa isang napakasamang labanan. Pagkasimula ng laban, nagpakawala si Heihachi ng napaka-brutal na suntok kay Jin, na tila handa na niyang patayin ang kanyang apo. Binugbog ni Heihachi si Jin sa napakarahas na paraan, binalibag siya sa mga pader. Habang nakahiga si Jin sa lupa na walang malay, nagsimula siyang magkaroon ng mga alaala ng kanyang ina na nagtuturo sa kanya kung paano lumaban, dahil doon, bumangon si Jin na ikinagulat ni Heihachi. Nagpatuloy ang laban, at ginamit ni Jin ang mga kasanayang kazama, na itinuro sa kanya ng kanyang ina at sa pangalawang pagkakataon, pinabagsak niya si Heihachi sa sahig, at nahulog ang pendant mula sa kanya. Nagsimula ang isang kakaibang pangyayari, nagbago ang kulay ng langit, at nagbukas ang isang portal, na nagpapakita ng ogre, makikita nga natin ang ogre na bumababa mula sa langit, na sobrang nagagalit. Pinulot ni Heihachi ang pendant, at makikita natin ang isang kakaibang ngiti sa kanyang mukha, habang naaalala ni Jin ang pinagdaanan ng kanyang ina dahil sa demonyong ito. Agad na tumakbo si Jin patungo sa ogre upang labanan ito, ngunit lahat ng kanyang pagtatangka ay hindi epektibo sa halimaw. Gusto ng ibang mandirigma na tulungan si Jin sa laban, ngunit sinabi ni Heihachi sa kanila na huwag makialam. Napakakumpiyansa ni Jin ngayon, hindi tulad noong siya ay bata pa. Pinaglaruan siya ng ogre ng walang kahirap-hirap, at patuloy na naaalala ni Jin ang kanyang ina na nagtuturo sa kanya ng isang teknik sa pakikipaglaban. Naalala rin niya ang sinabi sa kanya ni Heihachi na ang pag-aalinlangan ay kahinaan. Sinimulan ni Jin na pagsamahin ang dalawang magkaibang teknik ng Kazama at ng Mishima, at ginamit ito upang labanan ang demonyo. Matapos ang mahabang laban, nagawa ni Jin na talunin ang ogre. Galit na sinabi ni Jin kay Heihachi na tinatapos na niya ang lahat ng kanilang relasyon, at hindi na siya makikisangkot sa torneo, dahil sinisisi niya si Heihachi sa lahat ng inosenteng tao na namatay, at sa kanyang ina. Ngunit bago siya umalis, nagbago ulit ang kulay ng langit at nakita natin ang isang malakas na enerhiya na lumabas mula sa ogre, na hindi lamang nagpalaki dito, ngunit nag-transform din ito sa isang higanteng lumilipad na halimaw, na ngayon ay mas malakas kaysa sa dati. Nang si Jin ay hinawakan ng ogre, hindi kayang iwan ni Ling si Jin na mamatay sa kamay ng makapangyarihang nilalang. Kaya't pumunta siya sa arena upang tulungan siya sa laban,
habang makikita natin si Hayachi na nakatayo lang sa sulok, na nakangiti. Tinalo ng ogre si Ling at sinimulang sakalin siya hanggang sa malapit na siyang mamatay. Desperado na nga si Jin na iligtas siya, kahit na pagod na siya mula sa laban. Tumayo nga si Jin upang labanan muli ang ogre. Sa lahat nga motivational rise at kumpiyansa na mayroon siya, at sa kanyang pinagsamang mga teknik sa pakikipaglaban, sa wakas ay tinalo niya ang ogre matapos ang sunod-sunod na malulupit na atake. Lumabas ang isang makapangyarihang enerhiya mula sa ogre, at pumunta sa langit, at tuluyan nang namatay ang ogre. Nanalo si Jin sa laban ng tuluyan, habang binabati siya ng lahat ng mandirigma dahil sa pagkapanalo sa ogre. Sinabi nga ni Hayachi kay Jin na sa wakas ay naipaghiganti na niya ang kamatayan ng kanyang ina, ngunit mayroon pa rin siyang parehong sumpa tulad ng kanyang ama. Nakakagulat, inilabas ni Hayachi ang isang baril at direktang pinaputukan si Jin sa dibdib. Sinabi niya sa lahat ng mandirigma na pinatay na niya ang pinakamasama, at ang pinakadelikadong tao sa mundo, na maaaring maging banta sa sangkatauhan. Habang nagsasalita si Hayachi, makikita natin si Jin sa sahig na namamatay na, nang bigla na lang napunta si Jin sa mundo ng espiritu, at muling nakasama ang kanyang ina. Humihingi siya ng tawad sa kanyang ina at bumalik sa mundong ibabaw. Sa pagkakataong ito, mas malakas na si Jin, dahil mayroon na siyang pakpak. Ginamit niya ang lahat ng lakas na mayroon siya at mabilis na lumapit kay Hayachi, binugbog ang kanyang lolo sa marahas na paraan, habang nakikita natin siyang dumudura ng dugo sa paligid. Inutusan ni Hayachi si Jin na patayin siya tulad ng isang tunay na Mishima, ngunit bigla na lang sinuntok ni Jin si Mishima ng isa pang beses, kinuha ang pendant mula sa kanyang dibdib, at lumipad palayo, at dito na natapos ang Season 1 ng anime.